hindi magka-close si Bongbong sa kayong tatay niya. Si Amy talaga sa kayong tatay niya ang magka-close. Favorite nga siya ng tatay niya. Ganyan talaga sila. So, siya yung fixer. Okay? And this is my honest, observation. Amy is trying to fix this for Bongbong. But the thing is, siguro, feeling ko, gusto niyang i-fix dahil feeling ko, ang ano ni Amy, hindi naman kasi ikaw, BBM, siguro ang nagbigay ng order. Oo. Ang nagbigay ng There are order, someone else na involved, na walang mandato. Agree. O hindi ang presidente. Baka naman hindi ikaw, pero ayaw mo magsalita. Gagawin ko na to. Ano, pagsasalitain ko to kasi tayo madadamay dito, ang pamilya natin. So, dalawa siguro ang pinaghihinalaan ko na hindi kadugo, na hindi Marcos, hindi tunay na Marcos, ang involved. Dalawa lang yan. Mamili na kayo. Nag-cite ng contempt kay Andres Bautista ay si Chis Escudero. Tinight siya in contempt for what? Dahil ilang beses na niyang inevade ang hearing. It was a hearing to determine whether or not the PCGG, the office, should be should be dismantled, parang ganon, yung PCGG. And then in the process of determining whether kailangan na bang i-dismantle yung PCGG or not, they wanted all the PCGG chairs to make an account of all the ill-gotten wealth that they were able to forfeit. At saka kung ano pa yung hawak nila ngayon. Eh di ba si Andres Bautista, bago siya naging PCGG chair, COMELEC chair, PCGG chair siya. Ganon. So ngayon, pinapa-account ng Senado that time, lahat ng mga ari-arian na hawak nila. At saka yung turn over nila doon sa mga sumunod na PCGG chair. Eh kaso hindi siya sumisipot, wala siyang siniputan kahit isa. At that time, meron na ring issue tong si Andres Bautista patungkol sa COMELEC. Ayun. So nag-abot-abot yung issue ni Bautista. Kaya ayun. Punta siyang Amerika, sinight siya in contempt. Di man siya nahabol. Alam ko naman mas big time ka pa kay Alam ko naman, ewan ko, hindi ko alam kung anong gagawin ng gobyerno. Pero Bex, pag in-effortan ka ng bonggang-bongga ng Philippine government, mas mabigas ka pa sa dating PCGG chair at COMELEC chair. Ang ganda mo, Bex! Sana effortan ako, no? Effortan din naman ako. Ng wagas. Oo. Hindi, mas maganda ka pa kay Bautista. Diba? Yun meron yung billions na issue on graft and corruption, ha? May issue as PCGG chair. May issue as a COMELEC chair. I mean, yung issue niya is never ending. Siguro meron na ako. Ang issue mo, nagbablog ka. Ang issue ko na nag-vlog lang. Nasasaktan lang kayo. Masakit. Gusto ko sabihin sa kanila, masakit. Ayun. So, if they go beyond what they did to Andres Bautista, if the House of Representatives would go beyond what they did to Andres Bautista, Bex, ikaw na ang Miss Universe. Ito na ang crown. Alam mo, feeling ko ang gagawin nila, pagkatapos ng election, edi new Congress, maghihiring uli sila, papatuloy uli nila yung hearing nila yan. Tapos? Papatuloy di uli nila yung hearing na yan, para nga, kasi nga habang naghihiring sila, ng fake news uli,
impeachment trial ni Sara. So, para yung mga vloggers na di-disable sila. Yeah, oo. Hindi ba? Ganun ang gagawin niya. Ako, nabasang-basa ko na. Agree. Hindi ba? In fact, yung unang-una pa lang, February 4 pa lang, kaya nga kami, lumaban kami ng bonggang-bongga, nag-file kami ng kaso sa Supreme Court, ganyan. We really need to push back. Kasi nga, at the end of the day, papunta talaga yan doon eh. They want to silence everyone. Because, if they want to successfully impeach Inday, nang hindi mag-aalsa ang sambayan ng Pilipino, kailangan tahimik. Ang ingay-ingay ni Sas. Ingay-ingay ni Sas. Ayan. Ako okay lang ako. As if namang, sabi ko nga, I am not under the protection of anyone. Because I'm not a citizen of China, so wala namang bearing niya. Wala rin naman ditong asylum. So, but I am outside the Philippines, so I am under the protection of international law. Ganun yun eh. If you're outside your country, you're already under the protection of international law. Pero, siguro, itotodo nila yan. Kunwari, kukuha yan ng kung anik-anik, kukuha. Katulad ng ginawa nila kay Roque. Kung ano nung pinagagawa nila kay Roque. Pero feeling ko, yung Tanim Sedition video, yun yung gusto nila talagang gawin ko in order for them to be able to go beyond ito. Kaso nga, kakatanim pa lang. That is also how they want to pin us kasi nandun kami. Saan? Diba? Yung mga nandito sa... Ay, di ba nandun tayo sa picture? Hindi. Yung Tanim Sedition na video pinadala sa amin ni Maharlika. Oo. Well, yung sinasabi naman ni Pebbles, Diyos ko, bakla napakanipis doon. Sobra. Di Roque. Ano na si Roque sa Netherlands? Anong gagawin mo? Di pinalakas mo lang yung kaso ni pinalakas mo lang asylum ni ako nga, no? Diyos ko, ako nga, kung gusto ko nga lang, pwede na ako mag-apply ng asylum. Punta lang ako ng kahit anong embassy dito. And then, nabibigyan ako ng asylum. Kaso nga, gusto ko nga tapusin yung PhD ko. And I want to finish it here because I believe the children is our future. Teach them well. And let them lead the way. Anyway. Show them all the beauty. No, because this is the perfect I believe that I am at the right time and at the right place to actually produce this kind of scholarship. So, and China is the future. So, parang might as well. And so, nagsasawa na ako sa Europe, Bex. Parang, paulit-ulit na, parang nalibot ko na buong ano ng Europe. Parang wala na siya ikagaganda pa for me. So, parang, nakuha mo na ang kanyang ganda. Oo, nakatikim na ako na rin ng marami iba't ibang nationality. Alam mo yun? Nakompleto mo na ang UN Security Council. Yes, nakompleto ko ng UN Security Council. Alam mo yun, baka naisip ko nga na, I'm at the right time. Alam mo yung mga ganong feeling? Alam niyo yung guys, may mga ganong feeling na you know that you are at the right time at the right place in order to do something. And yun na nga, I'm at the right time at the right place in order to do something. Saka pinresent ko na yung nagkaroon ako ng pre-defense proposal presentation at ngumingiti ang mga mata ng aking supervisor. So parang naramdaman ko na I am on the right track. So parang I made him smile because smile is when your heart even when your heart is aching. Heart is broken. Even when your heart is aching. Kaya yun na nga. So that is the need mo pa rin buuin ang NATO. Actually, I think wala na lang ako ng mga Eastern Europeans.
Bakasyon tayo sa ano? Bakasyon tayo sa Turkey. Sandali, sino ba? Turkey, Morocco, ganyan. Punta tayo doon. Walang visa dyan sa Morocco. Saka sa Turkey, ata walang visa. Oo. Sandali, titinan ko nga kung yung mga sabon nila. Sabon talaga. Titingnan ko kung sino sa NATO countries ang hindi ko pa. Okay, sasabihin ko yung mga wala pa. I'll be honest. Okay, Albania, wala. Merong Algeria. Ay, PA pala. Ano to? PA? Ano yung PA? Anyway, Armenia. Meron ba ako Armenia? Wala. Kosovo, wala. Australia, check. Austria, check. Azerbaijan, X. Belgium, check. Bosnia and Herzegovina, X. Bulgaria, check. Canada, check. Croatia, check. Czech Republic, check. Denmark, check. Egypt, wala. X. Estonia, X. Georgia, X. Germany, check. Greece, check. Hungary, check. Iceland, parang check. Maganda yung sausage doon sa Germany. Pabalik-balik siya. Maganda yung pagkaka-check Israel, check. Italy, check. Japan, check. Jordan, X. Kazakhstan, X. Latvia, X. Lithuania, check. Luxembourg, check. Malta, X. Montenegro, X. Morocco, X. Netherlands, of course, check. X pa yung Morocco. So, kailangan mag-Morocco tayo. Hindi, Morocco, check. Morocco, check. Montenegro yung X. Okay. Morocco, check. Netherlands, check. North Macedonia. Moroccan. If they're Moroccan. North Macedonia, X. Norway, check. Palestinian nationality. Bakit may Palestinian nationality? Ano pala to? May mga partnership. Poland, check. Portugal, check. Republic of Korea, check. Republic of Moldova, X. Romania, check. Serbia, X. Slovakia, X. Slovenia, X. Spain, check. Sweden, check. Switzerland, check. Tunisia, X. Turkey, check. Ukraine, check. UK, check. US, check. So, medyo siguro more than 50% ng NATO countries. Okay na. Not bad. Kaya sabi ko, I'm at the right place. Kasi alam mo may mga age na you would like to be at that age and you don't have any regrets because nagawa mo yung mga gusto mong gawin sa buhay. Yung mga tipong when you look back na, ay, Bex, nagawa ko yan nun. Ay, Bex, nagawa ko yan nun. Mga ganun-ganun ba? Tapos pagdating mo ng ganitong age, gusto mo na lang mag-concentrate sa legacy building. Alam mo yun? Correct. Ganun mga Bex. So, yung tipong maging part ka na ng mga aral sa buhay, ganyan. Yes, ng mga ganyan, sinusunog ka na, yung parang witch ka na sinusunog, ganyan, mga ganyan. Yung para ka ng Galileo Galilei. True. And that's what I wanted to feel when I'm at 40. Kasi di ba may mga ganyan tayo pag 20 ka, iisipin mo, gusto ko pag 40, ganito, ganyan. Kasi nung mga panahon ng ganun ako, hindi ko iniisip na kailangan pag 40 ko, may bahay na ako, may ganyan. May iniisip talaga ako na, ang mas iniisip ko noon, nung when I was growing up, it's not really the material accumulation, but really the status of my psychology. Yeah. I am so like that. I swear. Yung iniisip ko, di ba? Pareho tayo, Becky. Diba? Oo, pareho tayo. Yung mga tipong, yung kasi syempre ikaw pagka habang lumalaki ka, meron ginawang mga hindi maganda sa buhay mo na parang pagka babalikan mo parang kaya shit talaga pinatulang ko yan, yung mga ganon. 'Di ba? Yung meron ka talaga mga ginawang hindi maganda. And so as you grow old, parang mas nagiging mas importante sa akin na I want to look back at myself and not regret yung mga ginawa ko. Yeah. Ganon. Yeah. So, actually, gusto ko yung gano'n kasi inisip ko na sabi ko, ay gusto ko pag 40 ko, yung meron akong sense of contentment. Alam mo yun?
Kasi ano yan meron kasi sa psychology niyan, pagdating mo ng 40, may tinatawag na generativity na at 40 ang iniisip mo nandiyan, legacy building na kasi ilang taon ka na lang mananatili sa mundo. Alam mo yun? Ilang taon ka na lang mananatili sa mundo, you'll never know. Mamaya, hindi ka na pagdating mo ng 50, dyan ka na bumba. So, legacy building na siya. So, that's what I've been feeling, na parang, sabi ko, very right time, right moment, yung pagkakapunta ka dito ng China, na parang, and this is the perfect, tinisip ko talaga na, this is the perfect country to build that legacy because China knows how to build things that last. That last, correct. Totoo. Alam mo yun, kaya ngayon napupunta ako ng Great Wall of China, sabi ko, nakapunta ka ba ng Great Wall of China? Hindi pa. Nung naglalakad ako ng Great Wall of China, sabi ko, can you imagine, I'm walking towards an edifice. Edifice talaga? I'm walking on an edifice that stood the test of time. And I want to be like this. Ganon bakla. Ganon na dapat. Ganon dapat yung mga aspirations, di ba? Ganon ang aspiration sa buhay. Na parang sabi ko, and inisip ko na, and I'm at the right, and I'm at the right time and at the right place in order to build that kind of legacy because China is very appreciative of high intellectual thinking. So, very appreciative talaga siya. And lalo na, China has seen it all. Alam mo yan, narinig na namin yan, nakita na namin yan. So if you they don't forget no? That's what's so good about them. They don't forget. They don't forget. So pag nag-present ka sa kanila, girl, China knows their own history and 5,000 years of thought plus Western thinking. Bakla, wala ka na may itatago sa kanila. Oo, correct. Kaya nga pag nag-present ka sa kanila ng something fresh, na-excite sila. Na parang, ganyan, parang, naalala mo yung conversation natin before, yung meron silang museum, napuntahan ko itong museum na to, yung sinabi mo na, I remember you were talking about it, na isa sa mga parang centerpiece ng National Museum ng China is yung civil service exam, yung naka 100 ng civil service exam nila sa China. Nung nagpunta ako sa China, I saw that. Yung ano na yon, yung parang tawag doon yung yung scroll na parang, so apparently parang for the longest time siya mag-isa lang niya talaga na civil service examinee na nakapasa na walang mali, as in zero error, ganyan. And up until now, chine-cherish yun ng China. Ganon. So, that's how dedicated they are pagdating sa public service. It didn't change na kapag ikaw naging public servant ka, nagpunta ka doon sa posisyon that you have such kind of responsibility, marami talagang mag-a-attach sa'yo na responsibilidad and values expected from you. Yeah, kasi ano yan kaya nga dito, pag government employee ka, mataas ang tingin sa'yo ng mga tao. Kasi, ang ano nila dyan, you cannot be part of a government kaya nga mahirap maging part ng gobyerno dito, girl, kasi you need to give up a lot of things. Hindi ka pwedeng makita sa mga beer house. Alam mo ba ang mga sundalo dito, they're not allowed to be seen in a golf course. Really? Oh, yes. Kasi? They're not allowed. They're not allowed to see golfing. Very disciplined. Very disciplined sila dito. Alam mo bang, hindi kasi, the politics in China is not like the politics in the Philippines. Na bardagulan talaga yung mga politicians, diba, na harap-harapan. Ito kasi tago. So that's why, parang, it's oh so quiet. Ganyan. Pero meron, stiff ang competition. Sabi nga nila sa akin dito, alam mo ba kung gaano kasabsakan ng isa kong
schoolmate na Chinese, sabi niya, alam mo kung gaano ka stiff ang competition dito. Pag kahit may DUI ka, halimbawa may gusto ng position mo, pwede niyang gamitin against you kasi kahit DUI can cost you your job. Grabe, no? Grabe naman yun. Si Daddy Shi, di ba parang ilang beses siyang nag-try na pumasok sa Chinese Communist Party. Oo, tapos ilang beses siyang na-reject bago siya nakapasok. At can you imagine ano na yun, ang tatay niya, isa sa mga parang founders ng mga granddaddies ng Communist Party. Tapos walang special favor. Can you imagine? Actually, kahit yung anak, halimbawa, can you imagine Mao is like the founding father of People's Republic of China. In the Philippines, sabihin natin sinong katumbas ni Mao na founding father, na current sa politician, let's say yung presidente, hindi ba? Girl, actually mas malaki pa nga, mas towering figure pa nga si Mao. Alam mo yung mga descendants niya, living ordinary lives na parang really? Wala. Hindi walang parang special line of ganyan. Walang no special treatment. And yung yung isang asawa ni Mao, nakulong pa yun eh. Can you imagine, asawa ni Mao, nakulong. Tapos yung mga anak niya, siguro isa niyang anak naging general, pero hindi siya naging general kagad. Ay naging mataas na rank na, nagsimula yun sa baba. Pero other than that, wala. They're living really ordinary. Wala talagang Namji. Alam mo yun? Wala talagang ganap na katulad sa Pilipinas na ang anak yan ni ganito, anak yan ni ganito, anak ni ganito. Parang may premium Sa Pilipinas kasi may premium eh. May premium. They have faded in the background kahit yung mga anak ng previous presidents. O yung pamilya ng previous, yung anak nga ni Xi Jinping, wala nga nakakakita yan in public. Alam mo yun, wala talaga kasi bawal eh. Bawal, kasi once na tapos wala, can you imagine, wala man lang kalye na pangalang kay Mao. Kasi bawal yun, pinagbawal yun sa ng Communist Party, na walang kalye ang ipapangalan sa mga member ng Communist Party or ng politician, whatever. Kaya wala dito kalye pangalan ng politician banks. Walang ganon. So, talaga, it's very different. Kaya sabi ko, I'm at the right place at the right time. Because, alam mo sa Bible, yung sabi yung pearls among swine. Alam mo yung pearls among swine na saying sa Bible. Don't cast your pearls among swine. Alam mo yung saying na yon? Pearl among... Do not cast your pearls before swine. To pag-arrest kay PRRD. And at the same time, sinasabi rin niya, inamin din niya na, hindi ko pinakita. I decided. Ako yung nag-decide. 2 stars ako eh. Ako yung nag-decide na na hindi sila magkita. Naging discretion na niya. Kailan pa naging discretion yun ng arresting officer? So, nakakaloka talaga. And anyway, ang hiling ko talaga after this hearing is that lahat ng mga nasa Duterte side ng mga abogado should start working now. I mean, we need to push back. Sayang to eh. Sayang to mga nag-unfold na to eh. Itong mga pangyayaring to eh. 'Di ba? So, yun. Tapos, finally, inadmit na rin ni Boying Remulla that they surrendered PRRD. They surrendered PRRD to ICC. Ayan. So, what's gonna happen next? I do not know. Issue din yung I think kakausapin pa nila yung din. Palalabasin rin nila, palilitawin nila yung doktor ni
ng AFP. Ito, ano to kwentong barangay to ha. Hindi ito confirmed. Ang una raw kasi na magse-certify dapat kay PRRD na fit to travel siya to The Hague are AFP doctors. Yung dalawang AFP doctors hindi raw pumayag na isa-certify nila si PRRD na fit to travel. So, ang nag-certify, PNP doctor. Ayun. So, yung PNP doctor na nag-certify na fit to travel si PRRD, ipapatawag sa next na hearing. Medyo nagtaka ako na hindi nila pinatawag ngayon. Sandali, bakit yung AFP hindi sila nag-certify? I do not know. Hindi ko rin alam. Pero yung AFP na yon, chismis lang yon na una. Kasi sa Villamor AFP ano yun AFP camp yun Yung una AFP doctor. Chismis lang to. Hindi sila nag-certify. Right there and then daw, yung dalawang doktor na yon, dinismiss sa pwesto. Tinanggal sa trabaho. Chismis lang yon, chismis lang. Ayun. Nakakaloka. Alam mo kung ilan na ang ayun. Ano ba problema ni Darren Ungco? Pag ba minura mo ko Senate President sa FB niya, ipapatawag ba ako sa niya? Grabe. Alam mo kung ilan ang binaba ng growth rate ng tourism from China? Minus 33.68%. Talaga? Since last year. Ng Pilipinas sa China? Gaga. Ano? Chinese tourists sa Pilipinas. Chinese tourists sa Pilipinas, oo. So, less 30%. Oo. Sandali, titignan ko Oo. Okay. So, noong 2024, ang Chinese tourist is 312,222. Yung January, kailan ba sila naglabas ng March, di ba? Yata. Ng advisory. Oo. Can you imagine, last year's January, 33,000. Ngayong January, 30,000. Last year's February, 48,000. Ngayong February, 22,000. March last year, 27,000. Ngayon naman, 19,000. So, ibig sabihin, bababa pa yan lalo. Bababa pa yan lalo. So, sobrang liit na ng Chinese tours sa Pilipinas. And, bababa pa siya. So, talagang mauunahan na talaga tayo ng Cambodia this year. Talagang... Diyos me. Ba't mo pipiliin yung Pilipinas ang mahal-mahal mag-travel dito tapos... Tapos ganyan pa yung... Dami-dami pang issues. Just naalala mo yung meron pa silang... Yung pumunta pa sila ng Cambodia para magkaroon ng tourism partnership. Ano yan? Cambodia, i-package mo naman kami sa mga Chinese tourists. Buisit. Diyos ko. Ito nga recently, di ba, ang dami-dami mga kemehan, kidnapping, barilan, ganyan. Kerwin Espinosa was shot today. Justice! Buhay naman. Justice ba yan? Buhay naman, hindi pa justice yun. Ha? Binuhay pa? Buhay. Pero dito yung tama. Ang corny naman. Ayun. So, yun. Pero parang
mababa na pala talaga yung Chinese. Ano talaga, nawala na talaga ng amor ang Chinese tourists sa Pilipinas. Kasi nung 2023, 263,836. 2024, 154,698. Tapos ngayon, Ah, 154, 160. So, medyo tumaas siya. Pero ngayon talaga, spaghetti pababa na talaga siya. Spaghetti pababa ng pababa. Bababa pa yan ng bababa kasi because of the advisory, tapos halos pare-parehas din yung advisory na Japan, UK, Canada, China, Australia. May Japan ba? May Japan ba? May Japan. Hanapin mo nga yung Japan. Hindi ko nabasa yung Japan. Japan travel advisory to the Philippines. Teka. Girl, alam mo ba mas marami pang Chinese tourists nung 2020 sa Pilipinas? Nung pandemic. 170,000 noon kaysa nung 2023. Oo. Saka 2023 is 154,000. Sa balita yun eh. Sa balita yung nag-post eh. What is the latest travel advisory to the Philippines? Ito. Pero smart traveler to eh. Travel agents back Japan's new visa application rule. Sige, wag mo lang isama yung Japan. Pero ano yan, tawag dito nasa travel ni-report ng balita. Magkakasama yan, balita na ano. Travel advisory to the Philippines. Balita. Ayan, wait. Wait, ang bagal mag-load ng internet. Ito, Canada, United Kingdom, Japan. Disyembre 19, 2024 naman, nang unang inanunsyo ng Japan nang ibaba nila ang rehiyon ng Davao mula level 2 hanggang level 1 bilang mga delikadong lugar na bansa na hindi nila inirerekomendang bisitahin. Kabilang din sa naibaba. Okay, so yung Japan pala, nagbaba pala siya ng alert. From level 2, discouraging. Pero ang apektado lang, Davao lang. So, Davao lang. Sa Davao lang sila nagbaba ng alert.
So ang alert ng so it means ang alert ng Davao is nasa level 2, discouraging non-essential travel except sa Davao. Davao region, ayan. Na hindi na kabilang na ibaba. Surigao City, Misamis Oriental. Ayun. Davao region, kabilang ang Surigao City at Misamis Oriental. Pero level 1 pa rin, meaning discouraging non-essential travel sa CDO, Jasan, Villanueva, Tagologan, at saka Siargao Islands. Ayun. So, yon. Yun ang advisory ng Japan. Ang Japan is still discouraging non-essential travel to the Philippines. I think yun yung ano niya, yun yung pinaka ano niya. Tapos nagbaba lang siya ng travel advisory sa Davao region and ayun, and 2 other cities. Pero sa China lang nag-release ng statement ang PNP. Sige pa, gawing pang-OT ang shabs. Delikado dyan sa Pinas, daming kidnapping. Actually, madaming may mga, ang dami na nabibiktima uli ng mga foreigners eh. Siyempre, hindi natakot. Mm-mm. Kasi nga human rights, mapoprotektahan ng human rights ng mga magnanakaw. True. Ayun. So yun, nakakaloka. Nakakaloka siya. Mahirap na po kumuha ng visa ang mga Chinese, tapos 1 entry lang for 1 week. Hayaan mo sila, ginusto nila yan. Diba? So, kung sa tingin nila, makakabongga sila sa kanilang eksena sa buhay, give lang ng give. True. Ayan. Magpaakyat ka na, girl. Oo nga, o sige magsipag-akyatan na kayo para kayo naman ang kumuwento ng bonggang-bongga sa mga nangyayari. Ayan, at nakakatawa si Marbil. Ay, si Marbil. Si Tore. Kasi naiipit na siya eh. Talagang pinagpapawisan na yung itlog niya dun sa mga questions kanina. So every time na kino-corner siya ni Alan Peter Cayetano tsaka ni Senator Amy tsaka ni Bato, yung sagot niya parang, thank you for that wonderful question. I'm very grateful that you asked that question, Madam Chair. And just zero palakato si Tore. Diyos ko. Ayan. Ang laki na nga ng bugtong hininga ni Tore eh. At masayang makita siya na pinagpapawisan ng itlog. Alam mo, naawa ako kay Tori kasi ilalaglag yan eh. For sure. For sure. Tingin ko yung sa kanya, pag-promote sa kanya. Wala ba siya binigyan siya ng stars pagkatapos parang few months after meron na naman siyang bagong stars. Tingin niyo nirerespeto yun ng mga kapwa niya uniform people na gano'n niya kabilis nakuha yung stars niya. Diyos ko. Ayan. Anyway, hello, we deserve better. Hello. Can you hear me po? Yes, klaro ka. Go, kwento ka na. Sundan ko lang yung sinasabi mo kanina about kay Tore. Kasi, Madam Chair, I want to thank you very much for the opportunity to explain. Parang pinagmumukha niyang tanga yung mga tao na akala niya parang gusto niya mag-appear na mabait siya. Wherein alam mo yun, parang sarcasm lang din naman yung atake niya. At parang ngiting aso talaga si Tore. Ngiting aso talaga siya kanina. Wala na parang niya. Alam mo, we deserve better. Nawala, di ba, fina-flash ni Senator Amy yung video niya, yung sa interview niya, ang angas-angas niya, ganyan-ganyan. Pagkatapos, makita mo talaga, pagdating dun sa hearing, para talagang biktima. Mr. Chair, I am just a small part of the PNP.
I'm just a small boy in this crazy world. Talaga, Talaga, Tore? Sa'yo? Yung alam mong from sobrang tapang na, sige, sir, bigyan mo ng aeroplano. Daling ko yun doon. From that tapang na bigyan mo ko aeroplano, dadaling ko yan doon, nawala. So, parang iniba niya na ngayon yung narrative niya kasi etong si Diwata rin kasi hindi mapigilan ng pagpa-interview para lang makapagpabida, para lang maisabuhay. Yung ilusyon niya na maraming may gusto sa ginagawa niya, pumupuri sa ginagawa niya. Dahil doon, binibigyan niya ng chance yung mga media interviews like Rappler o ano pa ba yung mga interviews niyang binigyan about doon sa arrest. Ayun tuloy, kung ano lang ito pa nakakatawa sa kanila, guys. Kung ano lang naman rin yung sinabi nila sa media, yun lang rin naman ang tinatanong ng mga senador. Yun lang rin naman ang pinaklarify nila. So biglang kaya medyo halatang-halata ang katangahan nitong mga, sorry for the word Pero itong si Marbil bigla na lang nag-invoke ng executive privilege. Na yung tanong lang naman, who gave the order? Who gave the order? Sinasabi naman ni Tore. Kaya sinabi niya executive privilege siya. Actually, binibenta niya na yun agad yung, kasi ang pwede lang naman mag ng executive privilege, it applies to the president dun sa mga sa mga tao niya, either sa cabinet officials or dun sa mga taong direktang kinausap niya. So, merong chika, namatay na raw si Sandra Cam. Huh? Ano nangyari kay Sandra Cam? What? Sandra Cam. The PCSO. Uy, oo. Ayan o. Rest in peace. Sandra Martinez Cam. April 10. Ano daw nangyari? I do not know. Well, may sakit na naman talaga kasi siya. Oo nga, may sakit to may problema to sa puso Ayun. Anyway, rest in peace. Miss Sandra Cam, ayan, at sa family niya, condolences po. Ayan. Anyway, ayun. So, ano nga yung ano pa nga yung gusto mong sabihin na we deserve better? Okay. So, regarding lang dun sa pagbabago ng narrative ni Tore na walang planning, ganyan, hindi siya tugma dun sa mga pangyayari. Mga parang imposible na hindi pinlano. Meron talagang planning. Tinodo na nila yung contempt Although, sa totoo lang, magaling rin kasi talaga sumagot tong si Tore May ano rin talaga si Tore, may yung ano siya, yung may wit din tong si Tore, sa totoo lang. Manipulative ka. Manipulative may may sa totoo lang, may galing rin talaga tong si Tore. Oo, magaling siya dun sa manipulation nung kung ano talaga yung nangyayari tulad nung hindi daw niya hinila si Attorney Delgra, yung hihilahin kita. Hihilahin ko yan. Si PRRD naman talaga yun kung isipin, pero sinabi niya hindi daw si PRRD yung hihilahin niya. 'Di ba? Kung parang iniiba niya, pinapalabas niya na hindi yun yung totoo. Kahit yun naman yung nakikita natin. Magaling siya magpalusot. In short, palusot lang talaga yung ginagawa ni Tore. Oo. Tapos, ito, itatouch ko lang ng konti yung, yung may comment ko, mas articulate pa raw si Tore kaysa kay Marbil. Correct. Correct. Kung ato si Marbil, unang tanong sa kanya, executive privilege agad. Unang kwento pa lang, sinalang agad si BBM. Tanga ang puta. Ang galing nyo na yan! Tanggalin mo yan si Marbil. Pasira.
Ito kasi yung meron kasi mga nagsasabi na, yung ginagawa ni Amy, drama lang yan. Yung ginagawa ni Amy, I'm pretty sure ganito, ganyan. Guys, whether mag-hearing si Amy o hindi, si Bongbong talaga, meron talagang accountability dito. Kahit 10 Amy pa yung nakaupo dun sa hearing, hindi po pwedeng burahin ni Amy yung liability ng kapatid niya. Okay? So, yan, ang tawag dito, kasado na yan. Kasado na yung liability ng kapatid niya. Meron talagang dyan. Meron talagang, ang pangalan nito, meron talagang, may tulog talaga kapatid niya dyan. May tulog talaga kapatid niya dyan. Ang interesting for me, of course, si Senator Amy is still a Marcos, no? Definitely, siguro, yung isa sa mga intention niya is to make the family name, to restore the family name's integrity and things like that. Yung mga ganun-ganung echos, ganyan-ganyan. Let me contextualize Amy. Napanood niyo ba yung Made in Malacanang? Sa Made in Malacanang, pinresenta doon kung ano si Amy sa kanilang pamilya. Si Amy ang the one who fixes things when shit is about to hit the fan. The fan. So, hindi nyo na matatanggal yan kay Amy. That is that is her role in her family. Given to her by her father. Di ba sila magkalapit sila ng tatay niya? Hindi magka-close si Bongbong sa kayong tatay niya. Si Amy talaga sa kayong tatay niya ang magka-close. Favorite nga siya ng tatay niya. Ganyan talaga sila. So, siya yung fixer. Okay? And this is my honest observation. Amy is trying to fix this for Bongbong. But the thing is, siguro, feeling ko, gusto niyang i-fix, dahil feeling ko, ang ni Amy, hindi naman kasi ikaw, BBM, siguro ang nagbigay ng order. Oo. There are someone else na involved, na walang mandato. O hindi ang presidente. Baka naman hindi ikaw, pero ayaw mo magsalita. Gagawin mo na to. Pagsasalitain ko to kasi tayo madadamay dito, ang pamilya natin. So, dalawa siguro ang pinaghihinalaan ko na hindi kadugo, na hindi Marcos, hindi tunay na Marcos, ang involved. Dalawa lang yan. Mamili na kayo. Isang Eva, isang Adan. It's either of the two. And ngayon, siguro itong si Amy, gusto niyo sabihin yung kapatid niya, ayaw mo pang ilaglag yan? Tayong madadamay dito. Tayong maano dito. Yan ang hinala ko. Ngayon, syempre, nagkakaroon pa ng power show. Nagkakaroon pa ng power play. Baka alam mo, feeling ko kaya siguro gumugdugo yung gum. Siguro nasa pack yan. Aminin nyo. Aminin nyo. Hindi dapat merong may magasa, Feslock. Hindi ba mukha bang maga yung Feslock niya? Oo, mukhang magang pa-kidney failure na. Diba? Parang baka feeling ko na, hindi mo pa hihintuin yung hearing na yan? Sino ang to the rescue? Sinong to the rescue doon sa pinakontempt? Yung waiter, di ba? Yung waiter, correct. Correct. The cup bearer. Bakit po kinontempt to? So, merong pinoproteksyonan kasi syempre, strategy yung contempt na yan. Kukuha sila ng weakest link. Ang weakest link ay si Lacanilao. Alam mo, sinasabi ko sa inyo, iba ang mulat sa dilat. You have to understand the game that's going on. So, siya yung weakest link, syempre, i-detain. Pag naka-detain yan, may mga negotiation yan sa detention. Nangyayari naman talaga yun sa detention, yung mga negotiation. Siguro, itong si Lacanilao, kaunting pitik lang nito ng itlog,
magsasabi na ito ng totoo. Oo. Kasi mukhang he's a lost boy in the forest sila kanila. Siguro magsasabi na siya ng totoo. Humahapon na. Natatakot na siya. Kailangan niya na umuwi. Baka maging whistleblower bigla. Di ba maging whistleblower. Ngayon, biglang yung waiter to the rescue. Ay, hindi siya pwedeng i-contempt. Bakit? Yun ang mga palaisipan. 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 Ngayon, alam mo na kung bakit dinidelay din ni Cheese ang impeachment. Siguro nagbilang na siya. Nagbilang na yung waiter. Ma'am Shi. Di pa pwede. After na lang. Kasi, hindi kulang tayo. Kulang. O, di ba, sino bigla in-endorse ni Cheese? In-endorse siya? Bam. Ay, si Bam pala. In-endorse din niya ba si Kiko? Isulat sa private chat. Isulat sa private chat, Oo. Kasi ako, pagpabalang ang sagot, black kagad yan. Ay, never po akong ganun. Sige, pero saan po, paano po private chat dito? Dito sa We Deserve Better. Okay. Yan yung private chat dito sa StreamYard. Okay. Ayan po. Never ako nagpabalang. Ayan. Okay. Ayan, nakita na ni Sas yan. Thank you. Okay. Thank you. Ay, na-block ko to. Charot. Thank you, Miss Sas. Baka akong binlock mo. Hindi nga lagi ako nanonood kasi sa YouTube. Sabi ko, ba't di ko makita sa Facebook? Mas gusto ko yung live talaga para nakaka-interact sana ako dun sa live mo. Pero hindi ko talaga makita. Sige po, thank you po. Bigyan ka na raw ng pardon ng ni Madam Chair. Ito na naman. Kung na-block ko kayo, kay Joey kayo umapila, siya ang barangay chair. It's not enough na maging presidente lang siya. She needs to change the system. Ayan, sabi ni John Suing. Well, I don't think that Sarah can do it alone. Look at nga ngayon, nahihirapan na siya. Isa pa lang siya eh. Ito na nga lang nahihirapan. Simple yun. Kaya sabi ko nga, di ba, 2025 na. In 75 years, another century na. That's only 75 years. Ibig sabihin, that is just one person's lifetime. That is so fast. So pag hindi kayo nag-French, Bex, another century will pass. Same. 75 years is not. Can you imagine that the someone who will be born today will be alive at the turn of the century, 2200. Ngayon, tanungin niyo mga sarili ninyo, at the 2200, magbabago ba ang Pilipinas o hindi? At sino magde-decide kung magbabago hindi ang Pilipinas? That's a decision that we have to make every second of the day. Because every second of the day brings us closer to 2200, the next century. So imagine nyo na lang, in 75 years, every year na mababawas yung sa 75, paunti ng paunti yung window para mabigyan natin yung 2200, in the 2200 century na bago ang Pilipinas. So, ganun lang kasimple yun. No? Ganun lang kasimple yun. It took China about 100 years to change a corrupt system. And then 40 years to fully develop. So, 140 years. China na yun, ha? At mabilis gumawa itong mga Chinese. So, bahala na kayo. So, see you in
Second reincarnation. Kasi reincarnation 2200. So Joey sa 2200, 2225, may ganito uli. Iba na yan. AI na tayo. Bex, ano ba yan? Ganito pa rin yung eksena ng Pilipinas. Visit. Pero AI na. Ano na tayo? Silicon na tayo. Kalahati na katawan natin, silicon na. Oo. Kasi pa-cyborg na tayo. Bex, ano ba ito? Ganito pa rin. Hindi pa rin nagbabago, ganyan. Tapos, ganito rin yung sasabihin ko, kayong mga Pilipino, pag hindi pa rin nagbago yung mga gagawin nyo, in 75 years, magiging 2300 na. Second reincarnation, 2325. Bakla, siguro, ano na lang, ulo na lang natin yung hindi silicon. Bex, ganito pa rin yung Pilipinas. Wala ng pag-asa. Tapos ganun din ulit sabihin ko, pag kayong mga Pilipino, hindi magbago, in 75 years, magiging 2400 na. Not 25, baka na fully cyborg na tayo. Cyborg na tayo na 2400. Joey. Maputaktilan yung mga Pilipino kayo. 24, 25 na. In 75 years, magiging 2500 na. Kung di pa rin magbago kayo. Wala na. Nakita nyo? Kung ano-ano na lang yung pinagsasabi nila about me and maybe about Joey, Attorney Trixie, Sas, and everyone. Sinasabi nila na we are China paid daw kasi yun, tapos gusto daw ipabagsak ang gobyerno because of the photo na inilabas ni Pebbles. During the dinner kasi, I don't remember any discussion about pabagsakin ang gobyerno. Wala pong magsasabi. Wala pong discussion doon about pabagsakin ng gobyerno. Tama. Na rin ang sabihin na late siyang dumating. Yes, late siyang dumating. Kasama niya si Vic. Nandun sila sa kabilang table. Wala sila sa table namin. That's correct. And if my memory still serves me right ba, sandali lang. Ang naalala ko is we were planning kung saang bars tayo. Exactly. Ang pinaplano namin doon kung saan kaming bar kasi nga gusto namin lumamierda on the last day. Oo. May pinakita po sa aming picture si Harry Roque pero hindi po yun yung sinasabi nila na nagkokokash. Kung ano yung picture na yun, ayaw kong sabihin kung ano yung picture na yun. Pasok mo na. Bakit ba kayo? Huwag nga kayong grade 5. Babangitin namin si Aimee. Marcos. Hindi, kasi I understand I understand the skepticism. No, I don't understand. Charot. I understand the doubts na the yung mga hardcore DDS talaga ba, yung mga nafe-feel nila. Because nga, tama yung sinabi ni Joey kanina na Aimee is Marcos at the end of the day. So no matter what, blood, 'di ba? Kinship, ganyan. So given na 'yan. Ang sinasabi ko lang din sa mga post ko is, we cannot ignore entirely the efforts that Aimee is currently doing because beneficial siya sa side ng mga Dutertes. And at the same time, beneficial din. Diba? Sincere or hindi sincere, beneficial. Yes. Wala nga. Mas detached pa nga yung ko eh. Kasi I'm looking at Senator Aimee pagdating dun sa political value niya. Ganon, mas detached pa nga yun eh. Hindi naman ako parang singing dance and praises dun sa ni Sen Aimee. But I'm just recognizing facts.